So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, naghahanap po ng bagong kakampi si Sara Duterte para po maging oposisyon sa natitirang 3 taon ng ating Presidente Bongbong Marcos. So sabi nga po ni Sara sa kanyang bagong statement nga pagkatapos ng eleksyon na kung kayo ay kakampi ni BBM, welcome kayo sa grupo namin para siya ay batikusin at maging oposisyon. Well, ako ang magiging sagot ko dito, bahala ka sa buhay mo. Hindi po ako kakampi or aanib sa grupo ni Sara Duterte na alam ko naman na si Sara Duterte mahina po yung kokote. Pero by the way, mga kababayan, bago na natin pag-usapan tong statement nga ni Sara, lumakas po kasi ang loob ni Sara Duterte nung napaka-underwhelming talaga, Ako kasi bilang isang PBBM supporter at pro-admin, medyo underwhelming po sa akin yung naging resulta ng eleksyon. Pero tanggap ko. Ayun lang, underwhelming lang siya, parang, ba't ganun? Pero tanggap ko naman. Wala tayong magagawa dun eh. Importante mga kababayan, kahit pa paano, di ba, yung mga tao na ayaw natin, hindi po nanalo. Katulad nga po ni Ipe, ni Willie Rebillame, at even to si Bong Revilla, di ba? Pero ang medyo nagulat lang talaga ako, na pasok si Marcoleta, si Amy, at saka si Camille. Doon lang talaga ako nalungkot. Pero besides dun mga kababayan, masaya na po ako. Nanalo si Kiko na hindi po natin inaasahan. Nanalo si Bam number 2 pa na hindi naman natin inaasahan. At merong 5 po sa alyansa ang nanalo. So, okay lang. Medyo underwhelming lang pero tanggap po natin. So, dahil nga po dito, na sa resulta nga po ng eleksyon, at alam naman po natin, ito honestly mga kababayan, honestly, base po sa resulta po ng eleksyon ngayon at sa mga natitirang mga senatorial balls ngayon, medyo lumalakas po ang loob ni Sara Duterte na magsalita po ng mga ganito. Kasi nga po, di ba, hati po ngayon ang Senado. Pagdating po sa impeachment ni Sara, ang kailangan lang po ni Sara Duterte po, na mag no vote para sa kanyang impeachment, para hindi matuloy ang impeachment, ay siyam. So, and actually, base po sa mga nakita po natin, nakabuo na po siya ng siyam doon. So, isa-isahin natin si Bongo, si Bato, si Robin, o si Camille Villar, si Mark Villar, o si Amy Marcos, si Marcoleta, tapos yung dalawang Cayetano. So, siyam na. So, kaya ngayon, malakas ang lungoy ni Sara Duterte na magsalita ng ganito. So, basahin natin. So, sabi niya dito, mga kababayan, diba? I acknowledge the result of the election and express my deep gratitude to all supporters who stood with us throughout this journey. Okay? While the outcome was not what we had hoped for, so bakit ano bang inaasahan mo? Mananalo si Jimmy Bondoc? Si Ipe? Our commitment to the people remains unwavering. We will continue to hold government accountable, advocate for the issues that matter, and work tirelessly to serve the strong and constructive opposition. Okay. So malinaw dito sa statement ni Sara mga kababayan, na sa natitirang 3 taon po ni PBBM, sila po ay magiging opposition. Constructive opposition. Bullshit para sa akin yan, Sara, Kasi una sa lahat, kasi pag sinabi mo constructive opposition, dapat may basihan yung mga batikos mo. Di ba? In the first place, dapat ganun eh. So ano yung sinabi ni Sara na si Lisa Marcos ay nakulong sa LA? Constructive opposition ba yon? Hindi eh. So yung 20 pesos na bigas po na sinasabi ni Sara na hindi matutuloy after election, alam naman po natin na tuloy po yung 20 pesos na bigas after election. Ayun ba, constructive opposition ba yun? Hindi. Hindi yun eh. Ang tawag doon, intrigera lang po kayo. O di ba? Walang problema, batikusin yung presidente, okay po yun. Tama po yun, batikusin yung presidente, pero kung iintrigahin nyo lang, hindi po ako maniniwala sa inyo. Hindi po ako sasali. Kasi nag-i-invite siya eh. Ako, pro BBM ako, pro admin ako.
Kahit anong mangyari, hindi ako sasali kung ganito lang yung sasabihin mo at kung ganito yung ginawa mo. In the first place, palpak po yung DepEd nung ikaw yung umupo. Ito sasabihin ko na sa inyo mga kababayan kung sakali man, no, kasi ito, nababanggit na natin eh. Kung si Sara po hindi mapa-impeach at hindi po siya, kasi hindi siya madi-disqualified sa ibang posisyon eh. Kasi ito sa hindi lang po nakakaalam. Pag si Sara po na-impeach, hindi na po siya pwedeng tumakbo kahit anong klaseng posisyon sa gobyerno. Oo, di na pwede. Pero pag hindi po siya napa-impeach, pwede po siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. Alam naman po natin no, na si Sara gaganti po yan. Sinabi niya na yan eh, gaganti ako kay BBM, hindi ko siya mapapatawad. Well, mga streetways no, dinideclare ko na po no, na kahit ano po mangyari, hindi po ako kakampi kay Sara. Malamang yung ibang mga vlogger, actually may mga nakakausap na ako na sila kinakabahan na sila ngayon. O di ba? Pero ako hindi, sasabihin ko sa inyo kahit ano mangyari, hindi po ako magiging pro Sara. Pwedeng iba. Pwede akong mag-iba. Pwedeng hindi maka-Marcos yung susuportahan ko, basta wag lang si Sara. Ayun lang po tayo doon. O di ba? O, ito sinasabi ko sa inyo. Makakakita po kayo ng pro BBM ngayon, pero magsasara sa 2028. Sigurado po yan. So sabi pa dito, ito pa sabi dito no, this is not the end. It's a renewed beginning. We invite all civilians, so kasama ako doon, kasama tayong lahat, regardless of background or past affiliation, to join us in building a powerful and principled opposition. Kasi para sa akin kasi yung principled opposition hindi po Duterte. Ang principled opposition para sa akin, no, ang principled opposition para sa akin, mga dilawan. So andyan si Bam, andyan si Kiko, andyan si Risa Hontiveros. Para sa akin sila po yung principled opposition kasi po sila po nag-o-oppose po sila base po sa prinsipyo, sa ideology at saka sa polisiya. Hindi po katulad tong mga buwaka ng inang mga DDS po na to na ang pag-oppose po nila sa presidente bangag ang presidente, may sex video si Lisa Marcos. Di ba tumaas daw yung krimen ngayon kahit wala naman silang ebidensya at data. O bumaba na nga yung inflation rate natin, hindi pa rin naniwala. Ayan mga kababayan, dyan ako nabubulshitan eh. Kaya kahit ano mangyari, hindi po ako kakampi sa mga DDS. Kahit ano mangyari. Tigil-tigilan mo ako, Sara. Tigil-tigilan mo ako. Oh. So sabi pa dito, so malinaw sabi ni Sara pala dito, we invite all civilians regardless of background or past affiliation to join us in building a powerful and principled opposition. Okay. So, ibig sabihin nito mga kababayan, pumuposisyon na rin po si Sara sa 2028 election. Okay. Kaya sabi ko sa inyo, napaka-importante po talaga ng impeachment Together, we can shape our future and fair, inclusive, and just stand with us. Dapat daw kumampi daw sa kanya. By the way, ito mga kababayan, okay. Actually, ano ba ang posibleng nangyari kung bakit dumami po yung mga pro-Sara sa mga senador? Actually, dalawa po yung nakita ko dito. Unang-una po, may mga kakamping po na hindi po strategic. Ito sa mga kakamping, no? Actually, napansin nyo yan eh. Yung mga kakamping po kasi, alam na nilang matatalo, binoto pa nila. Oo. Well, si Bam tsaka si Kiko, okay lang na iboto nila yan. Pero dahil nga sila ay kakamping at anti-Marcos daw sila, anti-Marcos at pro-Duterte po sila, hindi kasi, ano ba ang mas masama para sa mga kakamping? Marcos o Duterte? Siyempre Duterte para sa inyo. Well, dahil ito mga ingot-ingot na mga kakamping, no? Ay, hindi kami boboto ng Marcos tsaka Duterte. Mga kami, pink, ganun. So ano nangyari? Binoto nila sila Lisa Masa, sila Franz Castro, di ba yung mga makabayan? Hindi naman po mananalo yung mga yan. Bakit nyo sinayang yung mga boto ninyo sa hindi mananalo? Kung binigyan nyo po sana yung boto ninyo kay Abalos, o kaya kay Bentulpo, o di ba? O kaya kay sa iba kay Ivy Binay, hindi sana nalaglag sana si Amy tsaka si Camille. Dapat po kasi tayo, hindi puro tayo prinsipyo dito. Dapat po maging strategic po tayo. For example, ako anti-dilawan po ako, matagal na. Pero dahil po sa naging strategic po tayo, di ba?
O so kinampanya po natin si Bam. Nung una si Bam, di ba? Sinama ko sa kampanya si Bam. Tsaka si Kiko. Kasi naging strategic po tayo. Ayaw po natin makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dapat po kayong mga kakamping, ganun din po yung mga ginawa ninyo. Oh, and by the way, mga kababayan, dito naman sa mga loyalista na medyo nainis nga po sa amin na kinampanya daw namin si Bam at saka si Kiko. So kaya doon nalagdag yung iba, di ba? In the first place, sino ba nilagdag namin? Sa alyansa, 4. Oh, ako sir, in my own opinion si si Pia Cayetano, si Bong Revilla, si Amy Marcos at saka si Camille. 4 po yung nilaglag ko sa alyansa. Mga pro Duterte din po yan. So nagpasok ako ng iba. So nagpasok ako ng Bam Aquino at Kiko. O si Bam nung una pala, no? Nilaglag ko rin nung huli. Si Kiko. Oh, ang problema kasi dito sa mga ibang loyalista ng mga vlogger, di ba? Nag-groupings kayo. Di ba nag-groupings kayo, di ba? Tapos kami mga outcasted na hindi nyo kami sinama. Oh, tandaan po natin po no na ang politika po dapat kasi addition po 'yan. Oh, willing po kami ibigay yung serbisyo po namin sa alyansa. Pero in-outcast nyo po kami. Wala man lang nag-isip sa inyo na dapat isama natin sila Jared, isama natin sila Sangkay, si Boss Mike. O di ba? O kaya si Mima, di ba? Wala eh. O in-outcast nyo kami, wala man lang lumaban sa inyo na pag-eleksyon, ang kailangan natin marami tayo. Tapos ngayon sisisihin nyo, kayo kasi, in-endorse nyo si Kiko eh. Well, by the way, decision nyo yan, wala tayong magagawa. Pero by the way, mga babayan, no, ang malino dito mga streetwise, ito in my own opinion lang, no, pwede naman kayo mag-disagree sa akin eh. Base po sa mga senatoriables, base po sa mga senador natin ngayon, di ba, nakakuha na po ng 9 na boto. Sigurado po, no, siguradong makakakuha na po ng 9 na boto si Sara Duterte sa impeachment. Kaya nga malakas ang loob niya na gumawa ng ganitong klaseng statement na nag-invite na siya ng oposisyon. Diba? Sumama kayo sa amin. Kung hindi kayo sasama sa amin, bahala kayo sa buhay ninyo. Gagantihan namin kayo. Parang ganun po ang dating sa akin ito. So ngayon mga kababayan, no, ang gawin po natin, pag nangyari na po yung impeachment, panoorin natin, pag-aralan natin, at kung sakali man na pinakita na po ng lahat ng mga ebidensya na hindi po pumapabor kay Sara at itong mga senador po na to ay bumoto pa rin na wag siya pa-impeach, nasa kamay na po natin ang kinabukasan ng Pilipinas. Di ba? Mag-alsa tayo, mag-rally tayo sa harap ng Senado. Di ba? So, ayun na po, ayun wala eh. Di ba? Pero by the way, congratulations po sa mga nanalo. Kung sino man yung mananalo, congratulations. Well, may own opinion. Napaka-underwhelming pero tanggap ko na lang po yan. Hindi na po ako mangi-intriga na nagkaroon ng dayaan. Not unless na mayroong ebidensya lalabas. Sa ngayon, wala namang ebidensya, puro intriga lang. So, okay na sa akin. Diba? So, yun mga streetwise na sukay po, no? Pumasabi nyo nga nyo nga dito sa sinasabi nga ni Sara na nang-engganyo na kumampi na sa kanya. Diba? So, kayo ba? Magsasara ba kayo eventually? Yan na. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan sa Steam Replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga streetways. No? So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.